Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kamsur, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KL, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa Syudad Dinaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi. Kamsur, online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa Indo, kitang Biyernes Gunyan, petsa 30 kambulan na Agosto taon 2024. Liwat ihato dyan mo sa Indo ang amin ng mga bareta na sa Indo pong maantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita na antabayaran sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Sa 99.3 KM Kakampi Partido, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangalan po kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, Biyernes Gunyan, araw kan sa amin niya to. Padanganang daan Birmans, may sarong aldaw na kita natada. Ali po din sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaya barang ko si Iban Bulawan sa Radyo Technical. Ako po si Jun Bernas. Bahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mga bareta, erot sa Senado Nasyonal. Pigribayan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Duterte Youth Leader Ronald Cardema bilang chairperson ng National Youth Commission. Si Cardema, bistadong Duterte supporter na namamayo sa NYC Punpakan 2018. Maribay kay Cardema, pinabagong pamayo kang National Youth Commission si Joseph Francisco Ortega. Si Ortega, naging Regional Director ng Department of Tourism, Region 1, kan 2019 kung saan pinamayuhan niya araka perang proyektong nagtutunod kang regional tourism asin sustainable development. Sigun sa Palasyo Malacanang, ang pagbuktak kay Ortega parte kang promesa kang administrasyon natawanan puder ang mga huberes Pilipino asin nasiguruhon naan sa mga boses pinarepresentar sa pinakahalangkaw na level kang gobyerno. Mientras tanto, ibinagtakman kang Presidente ng Pilipinas ang Director sa House of Representatives na si Carl Joseph Legaspi bilang Second Commissioner at Large ng National Youth Commission. Ikinabundo asin interong ikidisgilar kang Philippine National Police ang aligasyon ni Lieutenant Colonel Joby Espinido sa sarong House Quad Committee hearing na ang PNP ang biggest crime group sa Pilipinas. Sa sarong press conference duman sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na ang sarong organized crime group kumpuesto o binibilog para maghibo ng krimen asin arayonis sa kung tano ipigmok na ang PNP. Naura nga ni Dayan Aram kung sa'y naghali ang seryosong aligasyon ni Espinido, ipinahayag ni Fajardo na nagdara ining epekto sa integridad kan kapulisan. Nagsiservis subot ining angat ngunyan sa PNP. Nalalap pakusugon asin paiwaso na sa ilang trabaho asin patunayan sa mga naman ang Pilipino na seryoso sinda sa ginigibo ninda ngunya na paglinig sa mga bakuntultol na pulis ano man ang rango. Kasunod ganin nangapunan man ang PNP sa iba pa mga pulis na may prueba asin po din naka-eksperyensya ng parehong sitwasyon kay Espinido o may impormasyon sa isa-ima na biyembro kan PNP na impulto sa korupsyon na iparam tulo sa lidrato gani. Tinawandong pa ni Fajardo na bukas ang silang ahensya sa anuman na investigasyon asin pagtabang sa isa-ima na abuso sa saindang organisasyon. Matandaan sa House Quad Committee
na nagkukudusin ng pagdangog, ipinahayag ni Espinido na igwang quota as in reward system na ipinapautob ang PNP durante ang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin sa inaram kan termino man ni dating PNP Chief asin ngunyan Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni Espinido, sa sinabit ng quota system, igwang 50 sagod sanggatos na individual na target kan mga pulis aral daw. Nang paghuna niya kanto, tutok-tokan asing kakaulayon sana para magsugo. Apor kayan, sinabi pa ni Espinido, sa pagdangog na nagtagama ang PNP kaito nin reward na 20,000 pesos para sa kada individual na magagadan sa drug unwar. Sa katakot na bareta mga tugang, ginibuninda akong scapegoat sa drug war. Ako na. Ini ang pigbuyagyag ni Police Colonel Juvie Espirido laban ki dating Presidente Rodrigo Duterte asin na PNP Chief asingunyan Senador Ronald Bato de la Rosa katakod ka mga kasong extrajudicial killings na may koneksyon sa maragong gyera kontra illegal na droga. Sinabi ni Espirido sa pagdagog kang Quad Committee na inisubot ang rason kung taano na ibugtak siya sa Albuera Leyte bilang dating Chief of Police duman siniman sa Osamis City, Osamis Occidental asin man sa Bacolod City, Negros Occidental kung saan nangyari o nagganap siya ng importanteng papel sa mga high profile sa anti-drug operations. Sa sayang interpelasyon, ipinahayag man ni Antipolo Congressman Romeo Acop na ang pagkaka-impulto ni Espirido sa drug list sarong pagpurbar para raoton ang kredibilidad kani uli sa sayang naaraman sa AGK. Bigdal ni Espirido ang pagkagadan sa prisuhan ni dating alkalde Rolando Espinosa kang Albuera Leyte sa kontrobersyal na anti-drug operation sa Osamis City na nagresulta sa pagkagadanman ni dating Osamis City Mayor Rinaldo Aldo Parohinog. Misis kani asintra sing iba pa sa kasagsagan kang kira kontra droga kan nagtalikod na Hulyo taon 2017. Sigun saya, matapos magadan si Espirido sa Baybay City Jail sa Leyte kan Nobyembre taon 2016, na-promote pa si dating Colonel Marvin Marcos na dating pamayokang Criminal Investigation and Detection Group duman sa Region 8 na iyon ang inutan sa sinambit ng operasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan, 17 makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Aramon tamo na mga report, mag-alas sa mga pagiliban niya to sa luwas. Pag-operar kan Almeda 2 pumping station, ngunya na aldaw, madaraning dagdag supply nin tubig sa kudyan sa Barangay Sabang. Detalles kan at yan paretang Haliki Maiko Garcia. Mientras tanto, sarong 59 anyos na lalaki sa San Fernando, Camarines Sur, inarestar huliman sa pagputol Linpo Ninyog. Bareta Haliki Mike Rabito. Mike. Napihapon niya ni balipot na rehas sa karsel kan San Fernando Municipal Police Station. Ang sarong 59 anyos na padre de pamilya sa baduan kan San Fernando, Camarines Sur, ini matapos nabasag na sa nga magpukan ni Napo Ninyog na mayo ni magkandigong dokumento. Sa report, gikan na sa San Fernando PNP, pasado las 2:30 ni hapon kasudma, kana tuyuhon kan mga otoridad duman sa Barangay Marangi, San Fernando, Camarines Sur, na persona kan pinagapod na si Eddie, residente kang naunang bita naga barangay. Pinagadakop si Eddie sa bitratud ka na mandamento de arresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court in Hulinaman sa paglapas ka na sa bitnang mister sa Republic Act 8048 o ang Coconut Preservation Act of 1995 as amended by Republic Act 10593. Si Eddie, na pinagtutugutan man ka na West na makapag-plagak ng piyansa na nagkakantidad 36,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, pag-operar kang Almeda 2 pumping station kang MNWD, ngunyinal daw, mahatod ang dagdag supply tubig sa kudyan sa Barangay Sabang, Ciudad Ganaga. Report, Maiko Garcia. Kinumpirmar ni Chape de la Cruz, tagapagturam kang Metropolitan Naga Water District o MNWD na ngunya na aldaw,
mapuon ang operasyon kang Almeda 2 pumping station susub kay Chapi sa pag-extract ng tubig pasiring sa main system, madagdag na ning itataong supply sa mga affected areas sa araw na sanad sa Concepcion Pequeña sa Doña Clara. Aper pa kayan, kung papaladon, kaya pa subutin ng magtawning supply sa pagdaykon mabulo, Metroville, Sabang hanggang Deca Sabella. Kay puwan lang da magalating 24 oras. Kumbaga break-in bago makatawning bastanting supply sa mga apektadong lugar sa palibot. Aper pa kayan, 16 to 18 hours ang itataw nidang oras nga rig mag-operate bago lang sa Almeda 2 kundi pati naman sa iba pang pumping stations. Mientras tanto, sa kasiributan kang fiesta, nilinaw na kan tagapagtaram na sug sa manayamiento 22 oras ang magiging operasyon kan mga pumping stations kang MNWD upper pakayan ang sayda pag free flowing kan supply hali sa upper barangays. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:21 ng pag-aga. Balikan tayo ba pa mga bareta ko dyan sa Senado Nasyonal. Mahiling naman ang tropas militar sa Kingdom of Jesus Christ compound duman sa Davao City. Inang ipinahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo matapos magpasurog na ang PNP sa Puwersa Armada ng Pilipinas kasabay ka nagpaparagos na paglapag sa puganting si Apollo Kibuloy asin apat na kapwa akusado kay ni. Sigun kay Pajardo, mismong ang PNP ang naghagad ning augmentation sa AFP. Ulipan sa pagal na asinasa sa sentang pulis na kaya ang nairido matapos magkaigwa ng tensyon sa KOJC compound. Mientras tanto sinabi pa ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dema Ala na solamenting katayuan ka mga soldado sa KOJC compound, augmentation force naman. Biglido pa man ni Dema Ala na para lang ini sa crowd management asin humanitarian assistance asin baku para tabagan ng PNP na arestaron ang puganting pastor. Ibinasura kang korte duman sa Muntinlupa City ang apilan na minakontra sa day pagkasabit kinatay Senador Leila de Lima hali sa illegal na droga. Sa desisyon na pinaluwas kang Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 na silang ibinabasura ang motion kang prosecutor na naghahagad na baliktadon ang acquittal ni de Lima. Inakusaran pa kang prosecution na nakamtan kang korte o nagkumitir ang korte ng grave abuse of discretion sa sendang ruling. Nakaparaman pa man sa desisyon na pirmado ni Presiding Judge Hiner Gito na mayong nakumitir na grave abuse of discretion ang korte. Matandaan kang Hunyo, ipinasura kang RTC ang third panalaman final drug case na isinangat labang kidilima, buliman sa kawaran ng mga bastanteng ebidensya. Kaparehas man ini sa motion na isinangat ni Dilima kan 2021 mapanapit sa ibang drug cases sa suway na korte sa Muntinlupa na inapurbaran kan korte. Mientras tanto matugang, ikinaugmaman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang naging pagpasuraman kang pinaghalangkaw na husgado duman sa Timor-Leste sa extradition request kampuganting sinating Negros Oriental 3rd District Congressman Arne Teves Jr. Sa sarong pahayag, bigiras kan DOJ, nakaresibi si daning sarong official na update hali mismo sa Prosecutor General kan Timor-Leste manungod sa motion for reconsideration ni Teves na baliktadon ang desisyon kang Court of Appeals kan sinabit na nasyon katakod kan sa iyang extradition. Inuman ni Rimulya ang sinabit ng pagbasura kang husgado kan Timor-Leste sa motion ni Teves asin tinawan doon importante lang laklang ini para makamta ng justisya. Nahampang si Teves sa marabang murder charges uliban sa pagkakaimbulto sa paggadaan kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kay banan ang 8 pang sibilyan na nadamay kalatalikod na Marso 4 taon 2023. Sa tahuman kan sa iyang pagtatago kalatalikod na Marso 21 kan ipahayag kan DOJ na naarestar si Teves ka mga otoridad sa Timor-Leste mientras nagkakawat nin golf. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:24. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta ko niya sa Senado Nasyonal,
Magipag-ulay si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa Office of the Vice President para plansahon ang mga gusot sa pagultanan ka mga legislador kang Kamara asin ba ni Vice President Sara Duterte may koneksyon sa pundukan opisina kani sa 2025. Kasunod naman ini kan anunsyo ni Vice Presidential Spokesman Michael Pua na makikipag-order sa Sindaki Adjong ang matindog na sponsor kan 2025 budget kang OBP sa plenaryo kan Kamara de Representantes. Sinabi ni Adjong, dapat mapag-urulayan na mga programa sin proyekto ni Duterte na kaipon mapunduhan para man ma-idipinsa niya ang mga ini sa mga kapwa legislador na nag-question asing gustong malinawan sa naging paggastos kan pundo kang opisina kang Vice Presidente. Napagraman, nasa oras na makapag-ulay na si Duterte asin Adjong matapos na iuktaba sa September 10 ang deliberasyon kan pundo para sa opisina kan Vice Presidente kan Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Oras yato ngayon matugang alas 5:28 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang bareta ko dyan sa lado nasyonal, big paraba pa kang Court of Appeals sagod sa Pebrero 6, taon 2025 ang pag-freeze kang bank account as iba pang pag-urugaring ni Pastor Apollo Kibuloy sabi kang Anti-Money Laundering Council. Susog sa nainot na kasuguan kang CA karitalag na Agosto 6, 20 dias na ang freeze order apura kon ini papalabaon pa. Kabali man sa sakop kang freeze order ang 10 bank accounts, 7 real properties, 5 motor vehicles asin sarong aircraft ni Kibuloy. Pinaburan man kan CA ang petisyon na sinangat kang amlak naman sa pag-urugaring ni Kibuloy asing Kingdom of Jesus Christ pati na ang bank account kang Shawara Sag Media Corporation na iyo ang nagpapadalagan kang Sunshine Media Network International o SMNI. Sinasabi kan CA ang trafficking as in child and sexual abuse case ni Kibuloy sa Estados Unidos. Ang mga donasyon na subot sa US sa Amerika as in ipiglaog sa bank account kang KOGC sa Pilipinas taganing mapunduan ang konstruksyon kang stadium as in ang magarbong pagbuhay ni Kibuloy. Dahil liman ang bako makatutubod na deposit ka mga KOGC official pati na ang withdrawal as in remittance transaction na daima nagtatama sa saindang profiles. Alas 5:30 ang oras yato ko dyan. Ma-break lang kami, maparagos sa mga bareta sa Kakampi Network News. Kunya pong huring Biyernes kan Agosto taon 2024. Kita po paragos na ang tabayaran sa broadcast ka 99.9 WEBFM Kamsud dyan po sa Rinconada. Good morning sa mga taga Rinconada area, sa mga taga Iriga City, mga taga Baaw, mga taga Nabwa dyan sa Bui. Good morning! And syempre sa mga parantaban niya mo sa KM Kakampi Partido sa 99.3 asin sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa mga taga Naga, asikaso na kamo. Mientras na bulos kang tubig ngunyan, garo pa ihi kang huben. Tatyan, mag-alas 7, siguradong bulos kang tubig kang nawasa, garo naman ihi kang gurang. Babalik kami at dyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas lapas. Kakampi mo. Oras na ngunyan mga tugang. Alas 5:40 din pag-aaga. Kakampi Network News. Network News. Balik na sa mga bareta ko niya, mga bareta pa sa Lado Nasyonal. Hinagad ni Ombudsman Samuel Martres sa House Committee on Appropriations na tanggalo na ang confidential fund kang ahensya sa raram kang 5.824 billion pesos na propestong pundo kani para sa masunod na taon. Sa deliberasyon kang House Committee on Appropriations, sinabi ni Martres, preparado ining
mawara ang 51.4 billion pesos na confidential fund na pigtagama sa ombudsman. Ngunit na 2024, ang ombudsman iguang 1 million pesos na confidential fund as in 16.6 billion pesos karang tarikod na 2023. Inagad man ni Martires sa Kongreso na dagdagan ang pundo kani para man sa pagbugtak ni mga ombudsman satellite office, magdagdag ni mga abogado asin aside ng digitalization program. Mientras tanto mga tugang, aminado ang Philippine National Police na durante kang kasagsagang kang anti-illegal drug campaign, may mga pag-abuso o may mga pulis na napasara ng dalan. Alagan sigun ki PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nakasuhan na asin natanggal na sa serbisyo ang nagkaperang biyembro kan PNP. Ipinahig pa ni Fajardo nakasunod kang aligasyon ni Lieutenant Colonel Juvie Espirido sa sarong hearing kang House Squad Committee na ang PNP sarong biggest crime group sa Pilipinas. Sabi ni Fajardo, mapabayaan rin ng linawon ni Espirido kung ang sinasabi salaman kani ang nagtarikod na liderato ulit na nakakadisinar subot ang sayang level lalo na sa kapulisan na nagtrabaho ng sensiro. Kasunod kani ipinahayag ni Fajardo nasa termino kunya ni PNP Chief Police General Romel Francisco Mabil mayo ng padarakulan ng dakop sa kampanya kontra illegal na droga o hinapod na kota para maglangkaw ang performance evaluation rating kan sarong pulis. Masintro subot ang silang kampanya sa holistic approach, bakulang sa supply reduction kan droga kundi sa demand reduction. Nagpapatalid ang Department of Health sa publiko maparapit sa mga Facebook page na ginagamit ang pangaranggang Philippine General Hospital sigun sa DOH. Pekean mga nasambit ng page asin mayong koneksyon o nag-iendorsar kang PGH o na pigi-endorso kang PGH o kang ahensya. Inaanok man kan Department of Health ang mga namanuan na magkuarsa na ng mga informasyon sa mga lehitimong sources asin platform arog kang Health Department. Sa ibang bareta niya tungkol yan, pinawarang saysay kang Korte Suprema ang kasal kan sanong misis sa sayang agom matapos pirandikada na ining dainagpuli ning pirandikada ng dainagpuli kan sa ng marital home sa na maipanawanag na rason na maikonsiderar subot bilang psychological incapacity sa desisyong kang Supreme Court Second Division na pigponente ni Senior Associate Justice Marvic Lunin. Ipinabasura ang kasal kan mag-agom na Leonora asin Alfredo gamit ang pasyan na psychological incapacity kan Mister. Sinda kinasal kan terkod na Hunyo 1984 alagad nagbago si Alfredo asin dahil nagpuli ng harong asin nagkaigwa ng extramarital affair. Nagsuwayan sinda ni Leonora 1994 asin nagpakasal si Alfredo sa ibang sarkaper ng babae. Huli kani nagsangat ng petisyon si Leonora para may pasura ang saydang kasal, alagan ibinasura kang Regional Trial Court na uli subot sa kakulangan ng ebidensya. Isinakat kan Mrs. ang kaso sa Court of Appeals, alagan ibinasura man ang petisyon. Digdi na nagdulog si Leonora sa Korte Suprema. Sabi kang Supreme Court, mayong kusog ang kasal o epekto ang kasal kan magagaw ulit na Nihulita anday na pagpuli ni Alfredo sa saydang harong sa haloy na panahon, nagpapahiling ning psychological incapacity, taraman kan pagkatalang na gampanan ang sayang marital duties. Sararom kang Article 69 kang Family Code. Ang mag-aragom, obligadong mag-istar, mag-iribanan, magkaigwa ng mutual love, respect, asin fidelity sa lambang saro siriman, magtarabangan, asin magsuruportaran. Naresibir ng Pilipinas ang nasa 500 build na dosis kan pentavalent vaccines na kayang magprotehir sa 5 helang kabali na ang pertosis o ang inapon na whooping cough. Sigun sa Department of Health, nagabot na mga bakuna sa Pilipinas ngayong bulan asin presenting nasa cold storage mentras na isinasa pinal pa kang paperwork asin maibariwas nin may bariwas kang gobyerno sa mga health centers sa interong Pilipinas. Apor sa pertosis, kaya man kang bakuna, magtaong proteksyon laban sa diphtheria,
tetanus, hepatitis B, pati naman Haemophilus influenza type B. Dahil sinabi kan DOH kung saan hali ang mga bakuna, alagad pig-anunsya naman na may karagdagan na 750,000 doses kani na posibleng mag-abot sa basunod na simana. Sabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa, sinugo niya na ang mga unit kan DOH na Sherdon ang marikas na paghatod ka mga bakuna sa mga government health centers. Erot kanit tinawan doon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dawan na nga rin nababa ng kaso ng pertussis, dapat mangganaray magparagos ang routine vaccination tagani maiwasan ang panibagong pagdakul kan sinambit na mga kaso. Sa report, sinabi kan DOH na nagulos naman ang nairis ng kaso ng pertussis poon kang Hulyo sa 50 kaso kada simana o pagkali sa 300 na kaso kada simana kanagtalikod na Abril. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:46. Balikan tamang report halis sa luwas. Mga establishmento sa Nagan na nag-aako ng empleadong PWD makakaresibin ng tax rebate. Balita haliki Michael Garcia. Kasugma ginibang job fair para sa mga tugang nga mga persons with disabilities na kung saan 8 kumpanya ang nagbukas kang pag-empleyo para sa mga may kakundian, susub kay City Administrator Elmer Baldemoro. Pero ang to na iniinti ko kudusir kan syudad Kinaga, dangan naog masinda sa liwat na pagkauning oportunidad sa mga PWDs. Tax rebate o pagbawi ka sa buwis, dangan iba pang insentibo ang makukuha ka mga employers na nag-aako ng PWD sa silang kumpanya. Sa ginibong job fair sa GMR Museum, dakol ang na-hire on the spot asin pinapasumiter na ngani ning mga employment requirements para makapuuna sa trabaho. Sa payag man ni Metro Peso Head Nonoy Reforzado, ang nasambit na aktibidad mataw ning paghikayat sa mga negosyante na inikonsidera ang pag-uaba ko lang huli sa disability kundi sa unique ability. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Tulak ning illegal na droga arestado sa Banwaan kang Garchitory na Camarines Sur. Report haliki Junel Cuba. Junel. Sa kalabusan bagsakan sarong illegal na tulakan na droga duman sa Banwaan kan Garchitory na Camarines Sur matapos na ini na maaresto kan na mga miyembros kan na Philippine National Police sa isinagibong drug by bus operation kanda Municipal Drug Enforcement Unit kanda Garchitorina anda nasambit ng operasyon na ginibo alas 3:30 na pagkapon dumanda sa parte mismo kanda Harrison Prapera sa Garchitorina Camarines Sur nadakop si Bernard 46 anyos kanda kapariyong lugar matapos na siya ipa sa irarom kan mga autoridad sa sarong drug by bus operation sarong pulis ang nagsagin-sagin na pusher buyer buminakal nin sarong plastic sa siya na may laog ni na shabu sa kantidad na 500 pesos matapos kanda reribayan kan kwarta asin man kan droga pigramalan na ang suspetsado sa pagrekisa sa iyang lawas sa pantalon kani nakuha ang 2 o 5 pang plastic sa siya na may laog nin shabu na recover man kan mga autoridad ang ebidensya nga drug by bus money na nagkakantidad 500 pesos gabus iyan kaput kan mga autoridad ang mga ebidensya mantang nakakulong sa hipatura kan pulisya ang nasambit ng suspetsado kaso sa pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isasangat kontra sa iya. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:50 rin pag-aga. Paligantari ba panitalas ka mga baretang unyan na Bareta Pasalado Nacional. Pignigaran ni Cassandra Ong na amiga o business partner niya at dating mayor kang Bambantarnak na si Alice Guo. Sigun ki Ong, nabisto niya sa naman si Guo huliman sa sayang boyfriend na si Wesley tugang kan dating mayor. Inabot man ni Congressman Bienvenido Abante si Ong kung business partner niya si Guo na silimbagman na no
Kahaputon man si Ongkong amigo niya si Goo, sinabi kaning kabistado niya sa laman. Ninulik kay Wesley Go. Bigdigaran niya man na may koneksyon siya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at sila negosyo niya real estate. Yan ang sabi ni Cassandra kan magatubang sa Quad Committee. Tinapos na ka Monetary Board kang Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata sa pagkultaran kan PSP as in All Cards Incorporated ang supplier ka mga Pelsis ID card. Serarom kang MB Resolution number 962. Tinapos na ang kontrata para sa technical as in maintenance support personnel, training kan PSP as in Philippine Statistical Authority personnel, supply patilaban delivery kang raw materials, consumables as in wear and tear spare parts para sa 116 milyon na pinasok ang PIL ID cards. Nakaparman sa resolusyon ang notice of decision marungon sa detalye kang termination kang kontrata aron kan pagtriumpo kang ACI na mag-deliver ng bastanting raw materials sa taraan na prahon sa ibong kang itinaong extension. Pagkatalang na mamantilir ang production machinery, resultado kang kawaraling machine spare parts na human ang nagpalaba sa machine downtime. As in, naipagsunod kang kumpanya na utubon ang sa mga obligasyon sa ilalim kang kontrata. Nakaparigdi ang naisubot pagsunod kang ACI sa mga balidong kasuguan dahil nakapagtaw ng komprehensibo as in makatotohanan na catch-up plan pag-abandonal sa kontrata pagkakaiguan ng 7% wastage na lagpas sa 1% maximum allowable maximum. Ang nagtalikod na taon, pinapaimbisigaran ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa Senate Blue Ribbon Committee, Philippine Statistical Authority, huliman sa pagkabala kan National ID card. Ikaw ba may National ID ka na? Pero nag-apply ka? Ako naka-receive ng ID. Kundi ngunyan, gas-gas na baga. Oh, yan ang pig-imprinta kan Central Bank. Si picture. Oh. Ata si atangan yung purpose kan Philsis ID, valid ID, kan ika mag-apply sa kuyan sa PSA hagadang kaning valid ID sa nga nakainin kayan. Ini ang Kakabuni Network News. Alas 5:53 o 7 minutos na mga tugan, tes mag alas 6. Pigalauman sa masunod na trumbulan, mabibilog na ang nagbabantang La Nina weather phenomenon. Alagad, sigun sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration, ini pigalauman maging maluya. Sigun sa pag-asa, 66% ang tsansa na mabilog ang La Nina sa bulan kan Setyembre sa kud Oktubre asin delikadong magparagos sa kud inot na quarter kan 2025. Pigalauman man kang State Weather Bureau na kalkuladong 8 sa kud 14 pang tropical cyclone ang nabalog sa Philippine Area of Responsibility sa kud Enero kan masunod na taon. Mientras tanto mga tugang, sa iba palitales ka mga bareta niya itong kunyan. Balita pagkinali sa lado nasyonal. Pinapakusog ang screening sa mga papalaog asim paluwas ng Pilipinas sa tahukan bantakang impacts asi ang dating inapod na monkeypox. Sigun sa Department of Health, dapat ideklara na ka mga biyero sa sayandang e-travel form kung sinda mananggad may mga pantal o mga paltos sa nakalis na 30 dias bago magbiyahe bilang parte kan surveillance laban sa impacts para mapugulan ang paglaog kang nagdaga na mga kaso kasi sinambit ng helang halin sa ibang nasyon. Tinabandong kan Department of Health na importanteng baging sincero ang gabos ng mga biyahero sa sayandang pagsimbag sa kahaputan sa e-travel form kung nakamati kang helang sa nakalis na 30 dias. Siriman, in kaso ang biyahero pag-abot sa Pilipinas, nadeterminan na naghalis sa nasyon na ipiglista kang World Health Organization bilang outbreak area, may history kang exposure sa impacts case o ano man na sintomas o sinyalis kang helang, alertohon kang e-travel system ang Bureau of Quarantine as in Bureau of Immigration
Sakaman i-refer kan PI ang pasahero sa Bureau of Quarantine para sa iginawang screening. In kaso madeterminaran ang pasahero na suspect case kang Impax, dadaron ni sa Impax Referral Hospital. Mientras tanto mga tugang, tinawandon man ni Senadora Grace po na dapat parekasuna ang paggamit ng e-travel system para man sa mga pasayerong paabot at simpahali sa Pilipinas. Tinawandon ni po na nawan nga ni asin mariman ang katuyang ng e-travel system dahil man hindi dapat magdala ng pag-abala sa lado ng mga pasayero. Sinabi ka Senadora na pareho nagreklamo ang mga internet savvy asin technologically challenged sa pag-access sa apps uliman sa kadakol ang detalye na inahagad na makumpleto ang proseso. Nabali subot sa bangungot ng mga pasayro, iyon issue kang availability kan internet sa mga airports asin an pawara-wara ka rin koneksyon. Dagdag pa po, pwedeng magtarabangan ng Bureau of Immigration pati naman Department of Information and Communications Technology para gibon mas tultol asin marikas ang digital data collection platform. Ipinahayag ni po na dapat magkaigwala ng sarong e-travel system na salbado, marikas gamiton asin mas marikas para sa mga bisita na palaog asin palarga sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tres minutos na lang ang tas mag-alas 6 din pagkaaga. Nagpahayag ang Secretary General kan Permanent Court of Arbitration na si Dr. Marcin Sipilak na mukla ning host country agreement sa Pilipinas. Yan para maparikas sa mga gibo na pagdangog kan PCA sa nasyon. Sa courtesy call ni Sipilak, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., binibisto kani ang kontribusyon ng Pilipinas sa organisasyon, lalo na sa presenting pamamayukan nasyon sa PCA Administrative Council. Ini matapos na mailhir bilang acting president kang Administrative Council kang PCA si Philippine Ambassador Eduardo Malaya. Si Malaya, inot na Pilipino asin ikaduwang non-Dutch national na namayo sa PCA Administrative Council. Ang pagbisita ni Sipilak, parte kang selebrasyon kan ika-125 taon kang PCA na nagpataw ng desisyon pabor sa Pilipinas karakod kang aragawan ng teritoryo sa pag-ultanan kan China. Isinubit naman ka Secretary General ang kopya kan sa idang annual report kay Presidente Marcos. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kinastigo ni dating Office of the Vice President spokesperson Barry Gutierrez ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kontra sa naging budget ni dating Vice President Len Robredo sa raram kan termino kani. Matandaan sa opening statement ni Duterte sa nangyaring pagdangog kang Kamara manugon sa propostong 2.037 billion budget kang OBP para sa 2025. Pinukasan niya ang mga isyu may koneksyon sa sayang opisina aron kang pagkukumpara subot kani sa naging budget ni Robredo durante kan siya ang Vice Presidente kan Pilipinas. Nagtaw maning reaksyon si Gutierrez digdi sa pagiban kan sarong ex-post kung saan inawando niyang kadakol subot na ginibos si Robredo nawa sa ditsaraman ang naging budget kan sa iyang opisina. Matandaan si Robredo, naging Vice Presidente po 2016 sa 2022 bago magtukaw si Sara Duterte sa posisyon. Sa report, ang pinakadakulang budget na naresibi kan OBP sa raram ni Robredo, 900 billion pesos. Yan kan 2021, nasa 3.9 billion pesos man subot ang pinagsarong total allocation na inapormaran para sa budget kang OBP po kan 2017 sakot kan 2022 kung kaswaring si Robredo ang Vice Presidente kang Pilipinas. Mientras tanto kan 2023 sakot 2024 nakaresibi man ang OBP sa raram ni Duterte ning 4.2 billion pesos. Mientras tanto mga tugang sa mga ultimo natong bareta sa lado nasyonal, pinalipot na kang Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, ang validity kang employment permits na ipinalawa sa foreign as in Filipino workers sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sectors nasagkod sa pagkatapos na sanakang taon. Sa anunsyo, sinabi ni PAGCOR o sinabi kang PAGCOR na inaprobaran na kang Board of Directors ang adjustment sa validity kang permit ka mga POGO worker o offshore gaming employment license
Para sa Filipino OGL holders, ang original na validity 3 taon na po na ipadawas ini na pinalipot na sana sa Disyembre 31 ng na taon. Para man sa mga dayuhan, ang sa indang OGEL na original na mapaso sa good sa validity kang work visa o work permit na pinaluwas sa empleyado pigadyasman sa good katapusan kan taon. Sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang Hulyo matandaan, pig-anunsyar niya ang pagbawal sa gabos na pugos sa nasyon huliman sa wala toong krimen na kinaka-impweltohan kani. Tinawadong ka Presidente o tinawan na ka Presidente ang pagkuring sa good katapusan kan taon para mapalayas ang mga ini sa Pilipinas. Mientras tanto, nagpunaman ang Bureau of Immigration sa pag-downgrade kang working visa ka mga POGO employee pasiring sa tourist visa. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ang oras ng unyong matugang, 1 minuto makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mapanagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyong pong aldaw na Biyernes. At yan sa samuyang pagbabalik, kabaranta na po ang mga baretang tinipon kan DWEB-FM Kamsur, halid dyan sa Ringkunada. Mga bareta man na tinipon kan KM Kakampi sa partido, asin kan BBS-FM sa Naga City. Oy, good morning sa mga kantabi sa mo sa FB Live, sa mga regular niya mo mga viewers. Good morning, thank you. Pakishare na lang kan samuyang mga FB Live account para po mas lalong papaiwas ang satuyang maabot sa paghatuning amin ng mga bareta. Digdi lang yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Alas 6:10 ang oras niya itong ngunyan. Balik kita sa mga bareta. Ngunyan, arawan ta ang mga baretang sunod. Maghalik po sa mga kakamping radyo. Erot mga baretang tinipon kan DWEB-FM Kamsur. Yan po sa Ringgunada area. Kaya barang naman sa mga bareta si Benny Dicena. Benny! DWEB-FM Ringgunada Network News. Mabalis yun sa detalyos kan mga barata. Halid sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Nakapasar nasa nakalista sa sesyon regular kan sanggunang panglaliwigan kan probinsya ng Camarines Sur. Nagini mo ka nakalist na Miyerkules ang sarong ordinansa na minatalaan sa Environment, Disaster Management and Emergency Response Office of Admiro kan probinsya ng Camarines Sur bilang training center para sa inapod na risk reduction management, disaster risk reduction and health asin iba pa na may relasyon sa pagkataman sa kapalibutan asin mga kampanya para maibitaran ano man mga katibadan o na sa panon ng mga kalamidad asin iba pa. Na nasabi ng ordinansa, ipinagtulod asin pinagpadinuan ni Board Member Donna Anroy Oñate bilang chairperson kan Committee on Health sa Konseho Provincial. Magigalumduman na dakula ang papel kan Edmiro o na sa pagtabang asin paggiya sa mga MDRRMO o mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices kan mga banwaan sa interong probinsya na dakulang bagay para sa oras ng kalamidad, natural man o gibo ng tao asin iba pang emerhensya, iyaw ng pagtonin marikas na responde asin ayuda para mabininisar ang efekto kan mga ini sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur. Uyan para kan pagtulad na yan ni Board Member Donna Anroy Oñate. Environment, Disaster Management, and Emergency Response Office, EDMERO, as a training center of the Provincial Government of Camarines Sur for Disaster Risk Reduction Management, DRRM, Disaster Risk Reduction and Management Health, DRRM/Health, and other related courses, sponsored by this representation. Artigan pagdulod ni Board Member Don Anroy Oñate sa nasabi ng ordinansa na tulos man na inaprobran kansen mga pagriba sa Konseho Provincial. DWEB-FM Network News. Sa iba pang details kan mga bareta sa lado lokal, gibo-gibo sana sigabos sa mga issue na pinalisngaw kan kasarok-tres orog na ang ginamit kanin mga rasones alibay para kontraon ang pag-establisher kan Bicol Light and Power digdi sa Ringkunada. Ini ang pinahayag ni Mayor Wilfredo Rexcuba Arriba Oliva kan mag-atendir sa ginibong pagtitripon kan Iriga City Consumers Watch Group na pinapamuhan
ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat na naninindugan sa pagkontra sa langkaw na taripa sa kuryente na ipinag-i-implementar kan kasurkotres na ipinag-aagrangay kan interong ringkunada magikarumduman na kan mainit na pinag-uurulayan ang dapat sa pagbugtag kan Bicol Light and Power di sa ringkunada kung ano-anong mga negatibong issue. An ipinalawaskan manehemento sin Junta Direktiba kan Kasurkotres sa liderato ni the General Manager Wilfredo Boxit asin Board President Ana Silvia Alsisto. Urugnakan sinasabing disenfranchisement kan Kasurkotres agawan dan ng frankisya kay bana ang paggasto sa kwarta kan kooperatiba sa saringang kampanya kontra Bicol Light urug sa paggibon ng mga motorcade asin pagtakod pa ng mga tarpaulin na ang pagtubod kinukuha sa kabankan kooperatiba ang fundo para digdiit. Sigun kay Mayor Oliva, akong totoo sa mga ipinalawas na aligasyon kay Tukan Kasurkotres kontra Bicol Light and Power. Sa rason na kan siya, nagtutukan pa sana bilang alkalde kan siyudad din Irigas sa sarong sesyon regular, hinapot ninda si Alsisto asin si Faildon na nagsabi na mayroon talagang mangyayaring pag-ago sa frankisya kan Kasurkotres kaya ang gimmick kay Tukan Kooperatiba kay banan ang mga agit-agitan ng mga saserdote kanay mga gibo-gibo sa naman, sabi ni Oliva. Dahil na misinformation sa pinabawas sa kasureko kato, disenfranchisement kuno, grab ang franchise ka na kasureko 3, and pinagagasto ang nasintabo ka na mga ipinabayad ka na konsumidores, nagkalkotaboto kato, nagbubutang sa mga tarpaulin, and o nga, sa Reginovo Comera, ano mga gastuso na arikan? Misinformation, nagpo, franchise grabe, i-disenfranchise ko no. I'm not true because I remember when during our time, during my incumbency as the Vice Mayor, inumatakad to, no less than si Miss Alsisto, saka si Faildon Canto, nagsabi na idaman talaga disenfranchisement, saka idaman na franchise grabbing in-establish na Bicol Light. So, adi namin, gibo-gibo. Parte kan mga naging payag ni Mayor Wilfredo Rex Cuba, Arriba, Oliva. Yan sabi dyan ng mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Mga bareta dyan sa Ringkunada sa paikan WEB-FM Kamsur. Alas 6:15 ang oras yata ko niyan. Pag-alis sa Ringkunada, dinatsura kita naman sa partido. Mga bareta ng tinipunan kang KM Kakampi Partido. Kay banta naman si Frank Sotero. Frank. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Kakamping Juni ng mga baratang tinaripon kikandigdi sa partido area. Laging makulor ang gilibong tribute katakod kani ka-89 anibersaryo ng pagkamundag ni Lifontong Gobernador sin Congressman Luis R. Villafuerte Kasudma na gilibo duman sa barata sa Siyudad de Naga. Liwat na nagpahiling kan sila mga talento ang mga dating miyembros kan Bicol Heritage Choirs and Dancers na laging produkto kan paghinguwa kan panahon na mapreserbara sila bapos magpaan talento kan mga Bicolano, partikular na kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa pagikan Bicol Heritage Foundation na minukda ni LRV. Baging o mas kinangani may ba kanya-kanya ng karera sa buhay, alagaday man pinalampas kan mga dating miyembro kan Bicol Heritage Foundation ang pagkakataon para liwat na ipahiling ang sayang talento sa okasyon kan anibersaryo kan pagkamundag ni LRV. Ang iba pa sa mga ini, naging emotional man kan sa inda naging mga mensahe kan ihirasan na itabang ni LRV sin kan sa iyang pamilya sa indang karera sa buhay. Asin kung taano tayaan si daw niyan sa indang kinabubugtakan na. Bagi ng mga politiko na enot naman na naging kaalyado ni LRV at presente man sa nasabitan na okasyon. Labi-labi pasalamat kan pamilya ni LRV sa pinahiling na pagkamuod kan mga dati kanyang empleyado sa Kapitolyo, mga dating scholars, leader sa politika at sinibapa. Mientras tanto, nagabot man sa okasyon si Congressman Mix Villafuerte kan Rinconada area, matang dahil ba nakabot si Congressman R. Villafuerte, huli man kan kasisiributan duman sa Kongreso. Matang naka-official travel man, si Governor Luigi Villafuerte na hinahanap kan sarong broadcaster sa siyudad ning Naga. Mientras tanto, mga barata gikan sa lawas, pagsasapinal kan linyada kan Tibuan Kamsur sa Gatchitorena, gigibo na sa Petsa 3 kan baso na bulan ni Setyembre. Detalyes kan barata, Rene Aureliosa. Nakatala na magkaigwa nila pag-tripon sa Setyembre 2 mo yung natahod ang Timuan na Gatchitorena na pinapumayo ni Alcalde Leda si Mando San Luis.
Ini ang naging kapayagan ni dating Consul Edwin Lara sa ipagulit ang KM Kakampi Partido ka nagtalikod na daw. Sosog Lara, katuyuan kan sinambit ng pag-itripon. Iyon na isa pinal ang linyada kan Team 1 Guard sa Turena. Ini sa likod na kanang Team 1 Guard sa Turena. Ang alin naman na bilog asin na iriba-iba na sa mga pagbibisita sa mga barangay. Partikularmente sa pag-atundin mga ayuda gikan sa gobyerno provincial kang Camarines Sur. Kahit banan na bagong amiyukan na partidong Marco Imperial gumabaw. Sosog Pakilara sa sinambitan mga pagbibisita sa mga barangay kan Team 1 Guard sa Turena. Nakakaiba na grupo si Vice Alcalde Siloy Aragdon na nagdakit sa Team 1 na Guard sa Turena, Team 1 na Kamsur. Asin na magiging running mate Alcalde leader si Mando San Luis sa 2025 midterm election. Si Vice Alcalde Siloy Aragdon ang running mate dating Alcalde Nelson Blas sa kanakaging 2022 midterm election. So sugba sa pahig ni Consul Edwin Lara, kompleto naman ang nasindang nga linyado sa pagkakonsyal. Asin ang mga ini ang minarepresentar kaman ibang sektor kan na Banuan Nagat sa Turena Camarines Sur para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. Mientras tanto, Bureau of Fire Protection sa Jose Camarines Sur nagkondukta ng Community Fire Auxiliary Group sa emulation exercises lapit sa Oplan Ligtas ng Pabayanan. Italias Canbarata, Dads Prado. Sa irarum ka ng programang Oplan Ligtas na pamayanan ng Community Fire Auxiliary Group kan lambang barangay, pinag-akaratanganin nga ma-develop ang community resilience asin epektibo nga makapag-respondi sa anuman na emerensya aron ka na insidente na kasunod. Ana Bureau of Fire Protection na Arpaida San Jose Fire Station sa lindong kandidat direkta nga supervision ni Senior Fire Officer for Eutequio Valentino, officer in charge asin mga personalis kani naghiras kan sa idang kaaraman bilang mga resource speakers and trainers sa Community Fire Auxiliary Group na kumpulido kan mga barangay officials asin mga constituentes kan barangay Solidad asin man na barangay Bahay. Ang mga tema na pinagatukar ang dapit sa basic life support, bucket relay, tamang paggamit ka ng fire extinguisher, asin pag-iras ka na fire safety tips. Pagkatapos ka inisunod ang simulation exercises na ginibos sa Pimentel Building sa Banwaan Kansan sa kung saan ipinahaling kan mga participantes ang sa inang mga nanodan sa training. Ang aktibidad na ini mayubito na maipromote ang fire safety awareness asin na mapakantad ang karamban asin man skills on basic firefighting and first aid techniques kan nasabit ng mga participantes. Pinasalamatan man kan BFP San Jose, ang barangay council kan sinabit na nga duang barangay asin mga constituentes sa indang partisipasyon sa ginibong simulation exercise. Pinasalamatan pa man kan BP and LG San Jose asin ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO kada sabing banwaan na pinapamayahan ni Engineer Gabriel Obias. Para sa Kampimo Network News, Dads Prado, Kampimo. Ultimong barata traffic ordinance kan Banwanin Goa padagos padang inaadalan asin pinapanday kan sa bayan kan Goa sigud si PNP. Detalles Dila Oriana. Paragos traffic inaadalan asin pinapanday kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Banwanin Goa Camarines Sur ang ordinansa dapit sa bulos kan traffic digyo sa sinambit ng Banwaan na kung saan ini ang sabi ka na PNP o ini man ang naging pahayag ni Police Master Sergeant Richard Capos sa official na partarang kan PNP sa intubista kan Kakampi News kasugmang pag-aga. Susog sa pahayag kani dahil pasubot sinda nakakapagpasunod ng inspekto sa mga behikulong iligal na nagpaparada sa mga gilid kang tinampo orog na sa kasentrohan kan sinambitang Banwaan ulit tamayo pa man subot sindang pigya babasihan sinundigdi sa ngunyan ang pinag-designal kayang parking area ng lokal na gobyerno para sa mga mga publikong mga sasakyan. Iyo ang pinag-agabang mayor edipisyo kana merkado publiko kung saan na mahiwas ang sulat kani alagad sa tao kaya halos dahil man ini pinagpaparadahan imbes na paboritong paradahan kan mga driver yuan na mag-ibong na tinampurok at pinahiwas na National Highway urugnaan kalabaan kan San Jose Street na yuan ang mayor na kalye sa sinambitang Banwaan. Apisar na igwanan ng mga nakasurat na rakulang dita na no parking dahil lamang ini pinag-iintindi kan ibang mga drivers basta't igwasindan nga maparadahan. Sigun parigdi oras na mahaman asin may pasunod na ang piga papanday na traffic ordinance magiging maginhawa na subot ang bulos kan traffic digdi particularmente kon rush hour
Mientras tanto, sa Balyong Lado, inako pa man ni Sergeant Richard Gapos na sa ngunyan, mayo sindang deputized agent kang LTO. Matapos na mag-expired naman ang mga deputization na mga ini, kung kaya bakong TOP at bit-bit na panikit yan na mga saindang trupa imbis citation tickets sa nakan lokal na gobyerno basado sa lokal na ordinansa. Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Maraynaga. Kamping John yan ang mga baratang tinaripon kikaligdi sa Partido Area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. Kakampi Network. Kakampi Network News. Salamat sa iyo, Frank. Ang mga baretang tinipon, halid dyan sa KM Kakampi Partido. 6:23 oras yatong unyan. Isunod yato ang mga baretang halis sa BBS FM Naga City. Para ito naman si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi ka Kambing June na uyaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Isinagibunaan na komperensya kanda opisina kanda mga miyembros kanda Philippine Coast Guard digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur sa panginginot kan sa indang commander na si Christian Asmin bilang preparasyon man sa nagdadangadang na piyesta sa laog kan na Siyudad Canaga nagigibon sa bulan kan September kun sa inda anda Philippine Coast Guard iyo ang committee na masagibo kan na ligtas na pagkakaigwanin mga programa, prosesyon dyan sa parte mismo kan kalabaan kan Bicol River. Anda komperensya mismo nga pinaggibo sa opisina probinsyal kan na Philippine Coast Guard sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur nakapalaman sa nasambit na nga pag-uurulay ana pagbilog asin maraya nabunga plano tanganing masiguro ang kaligtasan asin seguridad kan pinaglalauman na ribo-ribo nga mga namamanwaan na mapartisipar sa nasambit na nga okasyon kabali sa mga nagpartisipar sa meeting iyo sinda CJ ANS Ederp Lloyd Ulia Chief kan Station Staff CGS Camarines Sur CGS ECPO Romel Madrisa Chief Master asin Arms Station Staff kanda Philippine Coast Guard 902nd, 907th and 908 Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur ipinagpayag na lilimitaran sana ang paglunad sa pagoda. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. No disconnection na ipapasunod kan MNWD ngunya na bulan kan September. Boyet Paderes sa detalye. Mayong mapuputulan ng koneksyon ng tubig ngunya na September. Inisigon sa manehamiento kan MNWD. Sinabi ni Chapi de la Cruz, spokesperson kan di MNWD na mapasupad sindaling no disconnection policy sa bilog na bulan ng September. Ang programa ang kaibahan sa mga ginigibo kon Peña Francia Festival. Bako huli sa problema sa supply ng tubig niyan. Gusto kaya rin nang maging pagabat asin abala ang bayarin sa mga okasyon. Mientras tanto nagpalawas ng abiso ang MNWD sa labi sa 50,000 na mga members consumer o sa climate change asin lai bastante ang pagbulos kan uran ang mga water resources ang naapektuhan na maray. Markas ang naging pagbaba kan sinambit nga source kumpara kan nakaagi nga taon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata, Congressman Migs Villapuerte napasana all sa birthday ni LRB Kasubanggi. Boss Oka Isminda sa detalye. Napasana all si Congressman Migs Agad. Suka. Kakampi Network News.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, babalikan taan linyang yan ni Boss Oka Arachanda. Ang lokal na gobyerno kan siyudad Kinaga padagos-dagos sa pag-adal sa gigibuon na posibleng renovation kan merkado publiko kan siyudad Kinaga inulitaan mga iniya and pinagsasabing maluya na ang pundasyon asin na kinakaipuan ng tawanin na doon sinabi ni Kunsyal Vidal Castillo and chairman kan Committee on Market Affairs sa laog mismo kan konsiyo kan siyudad Kinaga dapat subuot na adala na maray ang pagpapairay na kan Naga City Public Market tanganing dayda masayang ang kwarta kan siyudad Kinaga sa pagpapakaray kay niya pega adalan ngunyad kanda City Engineers Office kanda syudad kung arin ang inot na tatawan ni na atensyon sa nasambit ng istruktura na may kalumaan na ang merkado publiko sa lado man ni Willie Prelies sa pamayukan na CPDO diit subot na tinatawan ni na pundukan na lokal na gobyerno ang pagpapakaray kan Naga City Public Market mantang day natatapos ang sa indang pag-aadal sa nasabi ng merkado pahayag manda kana nasambit ng opisyal na si Castillo kana siyudad Kinaga na sobra na daa sa 60 anyos and Naga City Public Market kana ini patindugon digdi sa laog kan siyudad kana Naga kun kaya ang istruktura kani maluya na asin nagkakaigwana nin pag-urulog kan mga islab sa flooring kana sabit ng merkado publiko. Iba pang detalyes kan mga bareta balikan na ang linya ni Boss Oka Isminda. Napasana all si Congressman Biggs Pilifuerte sa nahiling na performance kana mga dating empleyado asin na miyembro kan heritage kan Camarinesura na kung saan ini na pinagmukna ni dating gobernador, dating Congressman Luis Pilifuerte ng Kasubanggi. Napahanga si Congressman Biggs Pilifuerte na kung saan ini napasana ola sa pag-edad niya ng 80, igwaman siya ni mga loyalista na arukan mga loyal ki LRB. LRB na merong loyalist na tulad po ninyo. Palakpakan po natin sila. Forgive me for being late, Lola Nelly. I came from Iriga in Nabua. We had payouts today. Dahil sabi ko, on the birthday of my grandfather, Governor LRV, sa mga taga Nabua at mga taga Iriga, I know he would be more than happy to continue the legacy of helping Rinconada in the province of Camarines Sur. Kaya sabi ko, schedule tayo ng payout ngayong araw. So halos 10 million pesos worth of tupad budget binigay po natin sa halos 5,000 beneficiaries ngayon sa Iriga at sa Nabua. And Lola Nelly, kwento ko lang, today, earlier, I was like, to the people, sino dito nakakaalala pa kay LRV sa La Purísima, Nabua? Ang dami nagtaas ng kamay, isang babae, 59 years old. Sabi ko, Manay, bistado mo pa si LRV? Opo, kayo to, Governor Ia, SK pa lang ako. Ngayon, 59 years old. Sabi ko, you're 59, Manay. Pero na makuha po nindo. Sabi niya, wala. Single na ako dati. Single pa rin hanggang ngayon. Partiyan ka naging pahayag ni Congressman Biggs Pilifuerte durante kan birthday celebration asin pag-girumdum kidating Congressman asin dating Gobernador Luis Pilifuerte. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Paggamit sa wikang Pilipino aral daw, itinutulod kan opisyal kan DepEd, Darrell Banya sa detalye. Tinawad doon kan DepEd Iriga ang importansya kan paggamit kan wikang Filipino sa pagkikipag-ulay. Sigon kay Dr. Mariano de Guzman, Schools Division Superintendent ka DepEd Iriga, namantang naghahaloy nagluluwas sa mga ginigibong eksaminasyon sa mga estudyante na mas nagbababaan sa indang grado sa subject na Pilipino kumpara sa ibang subjects. Nagapahiling sa nasubot ini, nindakulang dahilan, nangaring na mas pang pag-adalan asin gamiton ang tataramo na Filipino
bako sana sa eskwelahan kundi maging sa pag-ulay sa ibang tao. Sinabi ka ini na haloy ng itinutulod kan sa iyang dibisyon ang paggamit kan sa diring tataramon sa kamawatan ng padagos ining manudan kan mga kaakian. Saro pa subuot sa posibleng rason kan pagbaba kan ranking kan Pilipinas sa pagbasa o kaya sa reading na ang pagbabasehan iyo ang pagbasa kan mga aking Pinoy nin Ingles. Bakong arog kan ibang nasyon na sa diring ng lingwahe ang ginagamit. Katakot kayo ni padagos nindang pagtutulod ang pagkondusir ni mga aktibidad na may koneksyon sa pagkilibrar o pagbisto sa sadiring lingwahe kan sa tuyang nasyon urog na kun bulan ning Agosto na iyo ang buwan ng wika. Sa siring na paagi subot ako sana ang sa tuyang sa taramon ang pigtatawan ng importansya kundi ang paggamit at siman pag-apresyar kan sa tuyang pambansang bado o kasulutan na ordinaryong ginagamit sa siring na aktibidad. Ang mga ini kaya ang nagsiserving simbolo asin man pagkakabistuhan kan Pilipinas na nagapahiling man kan sa tuyang kultura asin man tradisyon. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Yan tabi Kakamping June and mga bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi News. Thank you, Junel. Halid yan sa BBS FM. Alas 6:34 oras yata ngayon. Babalik tulos kami para sa mga ultimong bareta at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Jugalas Lapas. Kakampi mo. Sa mga ultimong bareta ngayon, bareta sa Ladulukan. Paragos pang ginigimong operasyon ngayon kang puwersa militar laban sa mga responsabling tigtutuburan mga rebelde na nagresulta sa pagkagadan kan sa opisyal kan militar. Diyan sa Manawan kan Bula Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw. Matandaan sarong soldados ang pinawi ang buhay matapos ining malagar tuning bala sa sayang payo sa nangyaring inkwentro sa barangay Lubgan, Bula Camarines Sur kan nagtalikod ng Biyerkules, Agosto 28. Napagaraman ang inkwentro nangyari kan magresponde ang 9th Infantry Battalion kan Philippine Army huliman sa Sumbong. Dapit sa mga armadong grupo na nagkukursir ni extortion activity sa sinambit ng lugar. Huli kayan, tulos nagpadara ning sarong platoon ang 9th IB kada Philippine Army sa panginot ni 2nd Lieutenant Ramil de Rion. Dahil mismo ang tinamaan ning bala simberwian ng buhay. Aros nagduran ning 15 minutos ang barandilan. Nagbugtakman ng mga checkpoint sa lugar asin inaram sa mga klinika asin ospital ang posibleng pigtarahan kan mga rebelde na pagtutuburan nagkairido sa silambit ng inkwentro. Huli kayan, entero mapigkunilar kan liderato kan Army sa Camarines Sur ang pangyari. Sigun kay Major General Noe Alberto Peñafiel, pamayok kang 9th ID kan Philippine Army, namumundo siya sa nangyari asin ipinapaabot ang paikinumamay sa pamilya na 2nd Lieutenant De Leon na nagpahiling kan sa isog asin nagtaya kan sa buhay para man sa nasyon. Pakusaraan mga paratukdo sa mga pampublikong elementarya asin high school ang mga karesibining 10,000 pesos na teaching allowance pun sa mga sunod na taon. Sigun ki Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur, maresibiman ni teaching allowance ang mga vocational instructors, mga librarian, guidance counselor, asin paratukdo sa alternative learning systems, asin community learning centers. Oh, good news na sa Indo. Ipinahayag ni Congressman Elry Villafuerte na co-author kang kabalikat sa Pagtuturo Act o Republic Act No. 11997. Ang teaching allowance, tax-free, asin ikukonsideran na gastos kaya day kay puan magpresentar ng resibo ang mga paratukdo takaning patunayan an sa indang ginamitan kan na kwarta.
Sa ibungkan gabatkan sa ilang trabaho asin importante papel sa syudad, sinabi ni Congressman El Rey na ang mga produkto sa pampublikong eskwelahan mantinidong most underpaid workers sa Pilipinas. Mientras tanto, inuumaman kang kongresista si Education Secretary Juan Edgardo Angara sa Maricas na pag-aprobar sa Implementing Rules and Regulations kang RA 11997 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kalagtalikod na bulan kanbayo. Sinabi pa ni Congressman El Rey na may makakasibi kan teaching allowance ang mga pagtukdo na mayong teaching load asin ang trabaho bako man pagtukdo ang mga naka-absence without leave o AWOL, indefinite sick leave asin study leave ang mga karesibi. Ang mga school head o head teachers na nagtutukdo huli sa kakulungan ng partukdo sa ilang eskwelahan kabali man sa makakaresbi nin teaching allowance. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta sa lado lokal, nakipag-partner na ang Southern Philippines sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur para sa pagatod kang Academic Connect sa mga community colleges kan probinsya. Ang Southern Philippines naghatod sa mga provincially managed sa community college sa Kunsain. Kabali sa naduhulan ka nasabit ng programa ang Bao Community College na nagkurusin ng special recruitment activity para sa ginatos na mga graduado sin alumni kan sinambit ng eskwelahan na pinapadalagan kan Kapitolyo Provincial. Ini may koneksyon mangyari sa katayuhan kan gobyerno provincial na maiangat ang pagbuhay kan mga residentes asin an para mga na ini kan gobyerno provincial asin kang Southern Philippines igilauman mahatod ni dakulang oportunidad sa trabaho sa mga taga Camarines Sur. Ang Southern asin ang provincial government kan Camarines Sur nagtalaan na maghatod ng Academic Connect sa iba pang Governor Mariano Villaferte Community College sa Camarines Sur sa maabot pang mga aldaw. Bareta na sa Ruwaskang Pilipinas, ngunyan. Siniguro kang Pentagon na mantinidong nakasuporta ang US government sa Pilipinas sa anumang aspeto. Sa sarong press briefing duman sa Amerika, napot si Pentagon Press Secretary Air Force Major General Pat Ryder manungod sa nainot na pahayag ni US Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo na pwede mag-escort ang US sa mga supply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Simbagman ni Ryder, manginutan pa ang Pilipinas sa mga gigibon kaning misyon o operasyon sa West Philippine Sea asin mapadagos ang Amerika sa pagkatao kanining significant advisory support kabali na ang pagkatagama ng tabang para man sa mga modernong o para maisa moderno ang Philippine military. Dahil direktang sinimbag ni Ryder kung mapadala ang Amerika ng escort oras na hinahagad ini kang Pilipinas, aragan siniguro kaning masuporta ang Amerika sa nasyon bilang kaalyado kaning nasyon. Urog na, asin dagos-dagos ang ginigibong pagbagat kan People's Republic of China sa mga lehitimong maritime operation sa Pilipinas. Pigladawan man ni Ryder bilang bilang commitment kan Amerika ang suporta sa Pilipinas. Baretang Yulo o Baretang Sports. Naresibi na ni Gymnast Carlos Yulo ang liabi kang house in lot na partikan milyon-milyon na insentibo na naresibi kani sa kapanganahan ng duwang bulawang medalya sa Paris Olympics. Nagkakantinad ang house in lot ni Yulo ng 6 million pesos. Nataukan sa rong kumpanya bilang gratifikasyon sa onrang itinaw ni Yulo sa nasyon. Nakula man ang pasalamat ni Yulo sa mga biyayang panagos kaning naresibi. Mientras tanto, nagpromesa man si Yulo na mas lalo niya pang mamaigutan na maitao ang iba pang onra sa nasyon. Katuyo ni Yulo na maidepensa ang sa korona sa men's floor exercise as in men's vault sa 2020 edition kang Olympic Games na gibon sa Los Angeles, California sa Amerika. Pigilaw man matapos ang brand new house ni Yulo sa Marso taon 2025. Ini itutugdok sa Batulaw, Batangas. Igwain tulong kwarto asin duwang bathroom na may sukol na 70 square meters na floor area
as in 136 square meter lot area. Kalakol ng harong si Ulo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Yan ang mga balita sa Kakampi Network News. Kunyang pong Biyernes, August 30, 2024. Araw ka dati mga balita sa Dulang Tapianan sa Bulkas sa mga Kakamping Radyo live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Lingkurada. Nakaibaran ito naman si Beryl de Sera sa mga balita. KM Kakampi Partido 99.3. Nagatod ka mga bareta sa bayot ni Manager Frank Sotero. Asin kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Sa bayot man ni Junel Cuba. Sa pagkaroon kay Banyata mga pagriba sa ruwas na kaibaran sa pagkatod ka mga bareta. Ang Kakampi Network News mga tugang babalik sa Lunes. Sa aga po ang tabayanan kita sa mga programa dyan sa BBS FM 91.9 studio sa Imulkas Manggiraray. Muna alas 6 ng pag-aaga, sunong alas 9, kaibaran po ang programang aprobadong serbisyong Kafuerte. Hali sa studio kan Kakampi Kamsur Online, dili po sa Naga City. Ibarang ko si Ivan Bulawan sa Rado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, mabarot ka sa Pagantabay. Thank you, happy weekend. Sa kun sa masunod, napagatuloy mga bareta, digdisa. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.